Hi guys! Hi mga B! For today's video ay magluluto tayo. Ang ating mga ingredients para sa ating iluluto for today's video ay meron tayong luya, bawang, sibuyas at kamatis. Tapos meron din tayo ditong mga dahon ng sibuyas kasi doon sa iluluto natin kailangan natin ng himbabao. Kaya lang wala tayong ganon. So for the meantime na wala tayong nakitang ingredients na himbabao, ang ating ipapalit ay dahon ng sibuyas. And of course, para meron namang lasa, may dagdag na lasa yung ating iluluto ngayon ay meron tayong pritong pork. Taba ng baboy po yan at saka syempre may konting laman pero leftover po yan mula doon sa ulam natin kanina. So ayan, and then maliban po dito ay meron din tayong okra, talong, sitaw at saka syempre meron ding kamote na fresh from our garden at saka meron tayong sili. And of course, may ampalaya. So, hindi natin hiniwa ng maliliit yung ating talong at saka yung ating ampalaya. Ayan. At saka itong ating okra kasi ang purpose po niyan ay para hindi siya madurog mamaya kapag niluto natin siya. So, buo pa rin siya at saka mas malasa. So, una muna nating ilalagay mga B ay ang luya, bawang, sibuyas, tsaka yung mga dahon ng sibuyas. Then, isusunod na natin yung leftover nating pritong taba ng baboy tsaka na may konting laman. Tapos yung kamatis. Ipatong na rin natin sa ibabaw yung mga gulay na talong at tsaka yung mga hinati nating green na ampalaya. Sunod nating ipapatong sa ibabaw yung ating mga okra at saka yung sili kasama na yung ating na-harvest na mga kamote. Ilagay na rin natin yung ating mga sitaw. Then buhusan natin ng bagoong isda. Tansya-tansya na lamang po yan mga B. Pero dito yung mga nalagay ko siguro ay mga 3 kutsara ng bagoong isda. Lagyan lang siya ng 2 tasa ng tubig mga B, then takpan natin and antayin natin siyang kumulo. Ayan na mga B, unti-unti nang kumukulo yung ating niluluto. Since kulong-kulo na siya mga B, ay hahaluin naman natin to. Mas maganda sana kung may palayok kasi pag itinaktak natin to or yan binaliktad natin ay madali lang siya. Since wala tayong palayok, ang ginamit natin ay isang malalim na kawali. So ayan na mga B, ang perfectly mixed na gulay natin. Tak lang. So, pakuluin lang natin ulit to ng mga 1 minute pa. Then, tapos na po yan. So, after 1 minute, ayan na po siya. Luto na yung ating pakbet. So, another version to ng pakbet. Version po ng mga Ilocano. Iba naman pong version ng pakbet na toyo naman po ang nilalagay instead na bagoong. Ayan na mga kabi, ang ating finished product, ang ating pakbet ala Ilocano na mayroong ampalaya, may okra, mayroong talong, syempre yung ating fresh from the farm na kamote, ayan, di ba ang tabis-tabis niyan B. Tapos yung ating sile, yung labuyo na kinuha din natin galing sa ating garden. Then meron tayo ditong sitaw, ayan yung sitaw, masarap yan. At syempre yung ating mga taba ng baboy, mga leftover natin na pritong baboy. Kung wala kong ayaw nyo po ng merong baboy, pwede rin po. Optional lang po yan, pampalasa yan. Kapag magpapakbit po kayo ng yung version ng mga Ilocano, konting sabaw lang po at saka yung pampalasa niya talaga ay yung bagoong isda. So, tikman na natin mga kabi. Ayan, titikman na natin yung ating nilutong pakbet mga kabi. Titikman natin kung anong lasa niya. Siyempre, una nating titikman ay yung niluto nating kamote na fresh from our garden. Remember, kanina nanguha kami ng kamote. So, ayan. So, sinahog natin siya dito sa pakbet. Ayan siya. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Yellowish yung kanyang laman.
Ang sarap niya mga kabi, manamis-namis siya. Sitaw. Mapaparami na naman tayo ng kanin nito mga kabi. Yun lang ang kinaganda kapag meron kang garden. Kahit na hindi siya ganun kalaki, yung mga crops niya, napapakinabangan mo sa araw-araw na pangangailangan mo. Tulad nito, o diba, nagluto tayo ng pinakbet, kumuha lang tayo ng pangsahog na kamote doon sa ating garden. Tara, kain na tayo! Bye! Thank you for watching! Please like, subscribe, and press the notification bell para lagi kayong updated sa mga pinupost ni Inday Viajera.